Marami ang nagdarasal na matapos ng kalokohan ni Father. Kung may sugo ang langit, may sugo rin ang batas. Nakakatawa nga naman ang nagpapanggap na pari kuno. Dito kasi sa bayan ng Panday, lalawigan ng Bulacan, iba't ibang aral ang pinapalaganap umano ni Father Ponciano sa kanyang mga animoy disipulo. Unang aral, kapag daw ang babae ay may dinaraing sa kalingkingan, dibdibang usapan ang kasagutan. Pangalawang aral, kapag naman ang pasyente may bukol sa katawan, kuryente ang kailangan. Pangatlong aral, mabisa raw ang mga gamot na kanyang binebenta. Discounted pa nga kaya hindi raw masakit sa bulsa. Pang-apat na aral, maniwala kayo sa ayaw ninyo at sa gusto, basta't si Father Ponciano, pari na, doktor na, electrician pa, negosyante pa. O ha, laban pa kayo. Pero may pagka-propeta pa rin daw itong si Ponciano. Alam daw niya kasi ang petsa kung kailan ipinanganak ang isang tao at ang magiging huling oras dito sa mundo. You know? Ultimo yung birthday mo, kung anong araw kang pinanganak. Ultimo ngayong kamatayan mo, alam niya eh. Sasabihin niya, ganun ka na, dyan ka mamamatay. Yung sumunod na pasyente, may nagpatingin sa kanya, tinanong din yung edad, saka year, pinagmasdan ko ngayon siya. Kada magtatanong siya ng edad, lagi niya nga hawakan yung notebook niya. Yung pala, may mga kodi ko siya nakasulat doon. Meron nakalagay kung anong araw. Doon niya tinitignan kung kailan, kung anong araw kang pinanganak. Utos ng Diyos, bawal magsinungaling, Father Kuno. Nakaka-iskandalo at delikado mano ang paraan ng panggagamot ng inireklamong si Mang Ponciano. Kaya ang mga sugo ng munisipyo kasama ang mga disipulo ng Philippine Institute for Alternative Healthcare o PITAC, lagpas siyang tumapak sa teritoryo kung saan umano ng gagamot ang inireklamo. Magandang umaga. Magandang hapon po. Taga... Ano po bang ginagawa nila, tay? Nag-ano lang mo kami. Therapy. Therapy. Ano po pangalan niya, tay? Ponciano Reyes. Kagad pinagkumpisal ng mga otoridad si Mang Ponciano ukol sa mga umano'y maling pagpapakilala niya sa ibang tao. Siya na-mention nyo kanina, doktor kayo Nag-aral din ako, nag-medicine din. 4 years and a half kayo yung doktor. Pero hindi po kayo nag-take na exam? Hindi. So, underboard po? Under po. Ang dami niyo tayo kurso, PT, pare, Hindi, dati ako Ako kayo Catholic Press, Catholic. Pero teka, Father, lumabas sa aming pag-iimbestiga na hindi kayo nagtapos ng medisina sa pamantasang inyong ibinibida. dati kayong pare, ang sabi nyo. Kumbaga, kayo yung isa sa pinakamataas na pari sa Antipolo. Saan po sa Antipolo yun? Sa Antipolo sa mismo sa... Saan po? Yan pong... Doon sa church ng Antipolo. Hindi, marami po kasi simbahan sa Antipolo eh. Hindi ito sa ano to. Pwede po ba yung pari kayo? Hindi nyo alam kung saan simbahan? Hindi, simbahan ng Antipolo. Paano nag-claim ang pari hindi kayo ordain? Hindi ho, nag-ano ho rin ako, nagpari kami sa... Kasi po, pagka-pari kayo, dapat ordain po kayo. Hindi, ordain ho kami kay Rexis. Pero ayon sa Diocese ng Antipolo sa lalawigan ng Rizal, hindi kinikilala si Ponciano Reyes bilang pari ng simbahang Katoliko. Ay mamuklod sa pagkakaisa. Kaya ayon sa talaan ng mga kaparian sa Diocese ng Antipolo, ay walang nakalagay doon na Ponciano Reyes. At wala ring naordinahan mula 1983 na establish ng diocese hanggang sa kasalukuyan na pangalang Ponciano Reyes. OMG! Patong-patong na ang mga kasalanan mo, Mang Ponciano! Magdasal ka na! Ibinida ni Mang Ponciano ang umano'y kakayaan niyang manggamot sa sakit ng tao. Buong pangalan po? Ipangalan, first name lang. Aquilino Onyos po. Aquilino Onyos. Yun, tumataas ang dugo mo. Ito po. Ito, ano, di ba? Tumataas ang dugo. High blood. High blood po ako ngayon. Oo, tumataas, pero pati yung sugar sumasama sa iyo. Ngayon, pag-ingatan mo, dahil pag nagkasama pa yung hypertension at saka yung sugar, wala namang gamot yan sa sugar. Wala namang gamot sa hypertension, meron pang pababa lang.
papakita yung metal rod, ihaharap sa yung metal rod, pagkatapos sasabihin niyang may bukol at susundutin ka niya. Hindi dapat ganon. Yung dapat yung babae, sinusuri niya ang sarili niya at saka kung may nakakapa siyang mga bukol-bukol dyan, saka siya magpasuri sa doktor. Itinanggi rin niyang nananamantala siya sa kanyang mga pasyente. Hindi ako mamatay man. Lumubog man ako rito. Pero Mang Ponciano, sa mata ng Diyos at lente ng aming kamera, aamin po ba kayo kung ano ang ginagawa ninyo sa pasyente ito? Hindi, dinudot. Iba yung dinudot yung hinihingi ko. Oo nga. Dot din. Ginagawa niyo, misis yan. Hindi, tinuturo ko nga lang. Hindi, pero ang turo niyo po is nakadikit ang kamilya. Hindi, ano namang mali siya sa akin? Sige nga. Wala po bang mali siya yung pangangakot ng dede? Hindi, bakit? Sino mo sabi yung hinawakan ko, dede? Tignan niyo po dyan sa video. Teka, sabi ko sa informante, basta babae pasyente nyo, nadiskataan yung dibdib. Pagkalalaki, hindi. Hindi, Ano ba kailangan sa dalawa? Wala. Hindi, assist naman sa babae lang. Sabihin, Yung sa is, sa lalaki, sa ating prostate. una, hindi pa safe, hindi pa silyado. Saka yung pong mga kailang labeling na tama. Expiration, kailan po ito may expire? Wala naman. 20 years, pwede pang inumin. May 20 years. Habang tumatagal. Parang wala pa akong naalam na gamot na... Ano naman yan herbal lang naman yan Matapos sabunin ng mga otoridad si Mang Ponciano, kagad namang ibinaba ang parusa sa kanya. Ipatitigil ang proseso at paraan ng panggagamot dahil sa patong-patong na reklamo. Tatay, lahat po halos yung ginagawa nyo dito ay illegal acts of medicine. May nakita po tayong TENS. Yun po yung electrical stimulus na ginagamit ng mga PT. Hindi po siya trained doon. Meron po tayo nakita mga reseta. So, yung reseta po niya kung anong gamot pero wala pang pirma. So, illegal ano po yun, prescription making. Tapos, siya po ay nagpapalpate o nagdududot ng mga kababaihan. So patitigil po namin itong ganitong mga activities, pamamonitor po sa mga health personnel sa lokal. Para po sa mga sa taga-barangay Real at kung sino pa po may mga naging ni tatay, siguro po libre po yung ating health centers and mga ospital dito. Libre po ang konsultasyon. Pamasahe lang po ang konting problemahin nila. May mga barangay patrol naman. So sa amin na po sila magpakonsulta. Bibigyan namin kayo ng ibang kabuhayan, wag po yung mga hindi natin alam yung Mukhang napatawad at naligtas si Mang Ponciano sa pagkakataong ito. Pero sakaling umulit pa siya at may magreklamo, kahit tawagin pa niya ang lahat ng santo, sasampa na siya ng kaso. Ang ginawa niya na physical na pagsusuri, ang pagrereseta ng gamot sa sakit, na walang kaukulang kaalaman, pagsasanay, o lisensya bilang isang doktor ng medisina, ay tinatawag nating illegal practice of medicine. Yung ginawa niyang malisyosong paghahawak sa maselang bahagi ng katawan ng mga kababaihan. Kahit na nga may kusang pagsang-ayon nito mula sa kanila sa pag-aakalang sila ay ginagamot o sinusuri, ay isang krimen din na tinatawag nating act of lasciviousness. Parati nating sinasabi na Diyos na ang bahala, pero ang totoong pinagpapala, taong alam ang kaibahan ng tunay at huwag na pananampalataya. Susunod, Paul sa Maynila, pugad ng kalaswaan kahit Kwaresma. Nilapitan ako ng isang bugaw. Sabi niya sa akin, yung babae ko pa 400 to 500.